28 anyos. Kasalukuyang napapagaling sa Mindanao Doctors Hospital ang dalawa habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita. Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, revolution clearing operations and replanting activity of bamboo patuloy na sinasagawa ng Palma Plus PB Alliance. May report ang ating kasama, si Marcel Bayuna. Report! Patuloy ang dedikasyon ng Palma PB Alliance sa panguna ni Mayor Angel Rose Apple L. Kwan sa layunin na isulong ang environmental stability sa pamamagitan ng Revolution Program. Isa sa mga pangunahing aktibidad na isinagawa ng alyansang ito ay ang clearing operation at replanting ng mga bambu sa mga nasasakupang lugar na isagawa na turang aktibidad sa Barangay Muntay, Libungan, Cotabato. Ang bambu na kilala sa pagiging mabilis tumubo at napapanatiling mapagkukunan ng materyales ay isa sa mga itinatanim ng grupo upang mapanatili ang balanse sa kalikasan. Ang mga operasyon ay naglalayong palitan ang mga punong hindi naligtas o hindi na maaaring mapanatili sa mga lugar kasabay ng pagtatanim ng mas maraming bambu upang mapalitan ang mga ito. Malaki ang papel ng mga programang ito sa pagpanatili ng kalinisan ng kapaligiran, gayon din sa pag-iwas ng soil erosion at magbabawas ng carbon footprint ng komunidad. Bukod sa environmental benefits, ang mga bambu ay nagbibigay din ng kabuhayan para sa mga lokal na residente. Ang pagpapatuloy ng Revolution ay nagpapakita ng pagsusumikap ng Palma Plus BB Alliance sa pakikipagtulungan ng iba't ibang organisasyon sa libungan na isinulong ang pangangalaga sa kalikasan at pagsisilbing inspirasyon para sa iba pang komunidad na ipagpatuloy ang pagtutulungan tungo sa isang luntiang hinaharap. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang Balita sa Kings Radio. Dagdag sa mga report mga kabayan, registration of voters registration hanggang September 30 na lang, 2024. Hanggang alas 12 ng gabi. Ito ayon sa Comelec Midsayap. Alamin natin report detalye mga kabayan mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Handa na ang Comelec Midsayap sa gaganapin filing na Certificate of Candidacy sa mga nagnais tumakbo sa iba't ibang posisyon sa May 12, 2025 midterm election. Ang konfirmasyong ito ay nilahad mismo ni Midsayap Election Officer 4 Cito Haranilla sa panayam sa kanya ng Kings Radio News and Current Affairs kahapon. Ani Haranilla, kasalukuyang pinagkakaabalahan ng kanyang tanggapan ang pagtanggap sa aplikasyon ng mga bagong botante at yaong rehistrado na, subalit gustong lumipat ng lugar ng pagbubutuhan, pagsasaayos ng kanilang record sa Comelec at iba pa ay patuloy na tinutugunan ng tanggapan. Well, as for now, prepared naman, halos na ano naman ang mga required na trabaho na coming from Manila. Samantala, kompleto na rin at handa ng isilbi sa mga tatakbo sa iba't ibang posisyon ang mga COC forms na gagamitin sa pagsimula ng filing of Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang October 8, 2024. Ang mga COC forms ani Haranilla ay maaari ding i-download sa website ng Comelec. Muling ipinapaalala ni Haranilla sa mga hindi pa nagpagparehistro na huwag nang hintayin ang September 30 deadline upang maiwasan ng siksikan na kung mamalasin ay abutin ng 12 o'clock midnight cut-off ng kanilang mga system. Sa mga hindi pa nakapagboto, kung pwede mag-register na kasi deadline natin by September 30 para hindi na kayo magdagsaan po by the end of September. Mahirapan na naman kayo, aabutin tayo ng alas 12 ng gabi. Sa na-report, ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balita, Agri Party List Congressman Manoy Wilbert Lee bumisita sa Cotabato City at isa sa pambato ng SIA Party List para sa pagkasenador sa 2025 elections. Alamin natin ang detalye sa report ni Den Banudan. Den, report ng Den. Formal nang dideklara ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ito ay nanunsyo ng kongresista sa isinagawang press conference ni Manoy Wilbert Lee sa isinagawa sa Coffee Mindanao sa lungsod ng Cotabato City kasama ang SIA Party sa pangunguna ni Attorney Nagib Sinarimo. Si Lee ang may akda ng New Agrarian Reform Emancipation Act. Layunin ng batas na ito na ikundo ng utang at amortisasyon ng mga
mga agrarian reform beneficiaries. Pangunahing may akda si Congressman Lay ng House Bill number 10320 o ang Agri-Wood Industry Development Act na iminungkahing palawakin ang mga pagkakataon at gawing liberal ang industriya ng agri-wood sa bansa. Sa pinatawag na press conference, nilatag ni Congressman Wilbert Lay ang kanyang mga plano isusulong kung sakaling papalarin sa Senado. Kabilang na dito ang pagbibigay halaga ng sektor ng kalusugan, murang pagkain o food security, PhilHealth benefits at libreng gamot para sa ating mga kababayan. Siminate ninyo yung po ating ipinaglalaban ngayon tungkol sa kalusugan. Lalong na po ito na sinabi ko na doon sa budget hearing na pag hindi po ibinigay itong mga hinihingi nating increase sa benepisyo ng PhilHealth ay i-defer ko po yung budget nila. So doon po sa Metro Manila hanggang sa Cebu may mga grupo na po doon na naghahanda na talagang magpapakita po sila ng support. Yan ang report din Badudan para sa Umagang Balita ng Kings Umagang Balita sa Kings Radio. Oras na natin ng alas 6:36 ng umaga, Philippine Standard Time. Samantala mga kabayan, mamaya sa ating pagbabalik. Umagang Balita sa Kings Radio. Pulis na namaril sa nakalitan ito sa inuman sa bayan ng Kabakan, kinasuhan na. Simple Agro Livestock Training o Technology Sol 2 Training isinagawa para sa mga miyembro ng Anik Upland Development Farmers Association dyan sa may bayan ng Bigkawayan. Samantala, titulo ng lupang kinatatayuan ng bahay, paanakan at Super Health Center na i-turn over na sa LGU Mijayap.